Guys, welcome back to my channel. So absent ako ngayon guys. Absent kasi may inasikasong mga papel. So while waiting guys para sa mga papel para sa anak ko, so nag-vlog muna ako guys kasi parang napanood ko for how many days naggrabe guys yung mga comment, mga upload videos, mga vlogger nagbablog tungkol kay Rene Butterbonia or Bobet na taga Davao sa kanyang pagkalunod. Pero guys, alam nyo yung mga dagat na mga katulad niyan na mayroong malalakas na current na hindi katulad talaga ng mga nililiguan na mga dagat sa Boracay or ano, kasi yung dagat sa Aurora guys ay katulad ng dagat namin dito sa Leyte. Yung ano talaga yung wave niya guys malalaki at hindi talaga pwedeng basta-basta lang kayong maliligo na walang mga ano guys, kumbaga parang ginagaya nyo lang sa Boracay kasi delikado. So, ang nangyari talaga dun guys sa kanya ay siguro napunta siya siguro sa aking pag ano lang sa mga videos ay yung rip doon siya na punta sa rip current. Doon, yung guys halimbawa sa left and right may malalaking wave na papaahon. Tapos, nasa gitna yung rip current guys. Siguro napunta sa dyan. Yung rip current guys, yung direction talaga niya yan, papunta talaga dun sa gitna. Hihilain ka papunta sa gitna. Malakas siyang guys. So, yun ang dahilan ng kanyang pagkalunod. Kasi ang dagat sa Aurora ay katulad sa mga dagat namin dito na hindi siya ano yung kalmado na dagat katulad ng mga Boracay, yung mga beach sa Palawan, mga ganun-ganun. So yun siya guys. Yung tinangay na siya nung ng rip current papunta sa gitna, ang nangyari siguro doon ay kung napulikat yung mga legs niya, hindi na siya makalangoy. Kasi ang sabi sa news, hindi daw totoo na tinalian yung mga paa nila ng 20 weights. So kung hindi man yung totoo na tinalian yung mga paa nila, so posible talaga guys, yung nalunod talaga siya doon, accidentally nalunod. Dahil sa nakita ko na sobrang malakas yung mga alon. Siguro guys hindi niya na tsansa kahit marunong pa siya lumangoy pag hindi mo kabisado ang lugar, hindi mo tsansado ang lugar, hindi ka basta-basta dapat nagpupunta doon. Ang problema doon sa coach naman, o pinatraining sila doon, nagkaroon sila doon ng drill, dapat mayroon doon nakaabang na mga rescuer kasi doon nga delikado ang lugar. So, dapat may mga rescuer doon, may mga nakaabang na. So, in case na may mawala agad, masagip ka agad nila. So, ang problema guys, wala sila noon. So, hindi kagad, dapat masasagip pa siya. Pero hindi siya nasagip dahil nga sa kakulangan. May mga lapses. Or, sabing may foul play, ganun. O, sa kabilang ang gulo, pwede naman patay na yun tapos itinapon doon sa gitna, ganun kasi mayroon daw mga bali-bali yung mga paa. Pero kung walang foul play nun guys, kung sa tingin ko talaga, tinignan ko yung dagat nila, yung dagat talaga nila guys, katulad dito sa amin, yung dagat namin dito sa bayan namin, ganun yung mga ganun kagalaw ang mga alon ng namin, malalaki na mga alon. Tapos marami na din namatay dito sa amin guys. Kasi ang ilalim ng dagat, pag ganyan na malalakas yung alon, hindi yan, yung lupa doon sa ilalim, mayroon parang may butas, malalim, or sobrang lambot naman.
Ganun ang dagat namin dito. Doon naman sa Aurora, ang dagat sobrang lambot. So guys, ang ano dyan, kung walang foul play talaga, talagang hindi nakayanan ni Rene or Bobet ang lakas ng rip current kung saan siya na punta. Kasi yung rip current guys, walang, hindi yan napipigilan. Kasi ang ano niyan, direksyon niya, from dito sa Dalampasigan, hila yan doon papunta sa gitna. So yun ang nangyari guys. Thank you.